Yan, sobrang tahimik mga master. Ayan o, ano natin yung sumasagit-sit yung ba? Ito lang part 2 natin dito sa Wave 100 na maingay. So testing ulit natin. Parinig ko muna sa inyo andar bago natin kalasin. So yan. So ganyan kaingay mga master. Ayan, kung marinig nyo sobrang ingay nyan. So mga master, sa ganitong problema mga master, kailangan natin dito mag step by step. Hindi yung bibirahan kagad natin na connecting rod. So hindi po ganyan ang tunog ng isang connecting rod kapag sira. Ang gagawin muna natin dito, check natin ang target, pinaka-target ko dito, tensioner at saka yung mga roller chain guide at saka timing chain ang problema nito. So bubuksan muna natin itong mga master para makita nyo yung problema ng timing chain na maluwag. Yan, isa-isa ko sa inyo ipapakita mga master kung ano ang mga damage nito sa loob. So umpisa na natin kalasin. Una natin kinalas mga master is yung kanyang cam cover. So makikita nyo dito, ayan o, sobrang luwag ng kanyang timing chain, no? Ang nangyayari pag sobrang luwag mga master yung timing chain nya is pumapalo siya ng ganun. Pumapalo siya dito mismo sa kanyang block, tapos sa cylinder head. So pumapalo siya, kaya ganun siya kaingay. So ngayon mga master, doon naman tayo pupunta. Dito, roller chain guide. Tapos yung dito niya mga master sa loob nito. So check natin para ipapakita. Ito lang munang pinakita ko sa inyo mga master na ito isa na to sa mga dahilan kung bakit maingay. Yan. Isa na mga master sa dahilan yan kung bakit maingay yung ating motor. Yan. So ito naman ang susunod natin mga master. Babaklasin muna natin yan. Mahirap lang kasi wala tayong tagahawak ng camera, kaya hindi natin may papakita sa inyo kung paano natin kinakalas. Pero ang importante dito mga master is makita nyo kung ano talaga ang nagiging damage kapag ganito kaingay yung ating Wave 100. So sa mga naka Wave 100 dyan mga master, panoorin nyo to. Tayo expert na tayo dito sa paggagawa ng mga ganitong unit. Kaya natin patahimikin yan. So tanggalin natin to. Pero wala pang lock oh. Dapat ito mga master may lock. So possible na natanggal yung lock nito. So yan, pinapakita ko lang sa video na walang lock kasi minsan kasi may mga customer na ay hindi, meron yan, pero ang totoo niyan wala naman talaga. So para makita rin ng mayari kung mapapanood niya to, so para alam niya. So yan, lalagyan na lang natin ng lock yan master. Nabuksan na natin. So yan, mapapansin nyo ito mga master oh, yan. Ito, dapat may goma po yan. Ito. So wala na po yung kanyang goma. So ito, sign din to na napakaingay nito mga master. Sobrang ingay niyan. Nag-uuntugan na bakal, yun ang tunog niyan. Yan. Kung wala nang goma yan, kasi may goma talaga dapat yan. Isa pa dito sa napansin ko, yung kanyang, ayan, nakikita nyo no, may tama na. Pero ito, magagawan pa natin ang paraan yan. Kaya pa natin i-remedy yan. Tapos ito, yan mapapansin nyo, ayan, pudpud na. So ito naman, okay pa tong sa kanyang oil pump. Okay pa. So papalitan lang natin dito mga master is yung kanyang timing chain. Tapos ito ang kanyang roller chain guide. Yan. Tapos kanyang tensioner. Tapos yung nasa gitna, itong nasa gitna. Papalitan din natin yan. Meron kasi yan dito ng bilog pa sa gitna. So let's tanggalin na natin yan. Kasi ito, nausok na rin ito mga master. So i-check na rin natin yung kanyang block at saka yung kanyang valve seal. Papalitan natin. So yun yung block. I-check natin kung may tama o may walang. Kung wala, di mas maganda kung walang tama. Yan, check muna natin ito mga master. Ay, tanggalin na muna natin. Ayan, natanggal na natin mga master yung kanyang timing chain. So ito na yung timing chain niya na luma. So ito yung ipapalit natin na bago. So
So, pag nagpalit kayo nito mga master, mas maganda kung original din yung ipapalit nyo para quality. Tapos ito, tanggalin na natin to, itong nasa ilalim. Yan, so tanggalan natin. Yan, so itim. Tinawala yung goma niya dito sa taas. So, papalitan natin yan. Ayos, galing ng spring pang repair kit to So mga ganito mga master, unang-una ito malito. Kasi hindi natin kailangan ng matigas na spring para lang mapatahimik yung wave 100 na to. Yung mga wave. Malambot lang po talaga dapat ang spring diyan kasi ang nagpipigil mga master ng tensioner ng is langis. Ngayon kapag may langis yan dito, yan, may langis yan sa loob niyan. Kaya nga dito may bleeder yan eh. Hindi kailangan na titigasan natin yung spring para sabihin na mas tanggalin natin. Ay putang ina. Baliktad yung baliktad yung yung pagkalagay. Dapat itong goma mga master, kapag naglagay kayo nito, pataas to mga master, ganyan. Tataas po yung goma na yan, hindi po yan sa baba. No? Kasi itong goma na to mga master, ito yung tatama dun sa kanyang ito, yung nagtutulak sa kanyang guide. Ito. Dito po tatama yan. Ibig sabihin mga master, yan bumakat na dahil dito. Dahil baliktad. Hindi po pag ganun mga master, pag ganito po yung lagay niyan. Mali po yung ganun. No? Para sa mga hindi pa nakakalam. Yan, baliktad. Ganyan, hindi pwede yan. Dapat ganito. Dapat ang goma nasa taas. Tapos wag kayong maglalagay mga master ng sobrang tigas na spring. Kasi pag sobrang tigas ng spring mga master, ang sisirain niyan to. Yan. Ito ang madalas masira diyan mga master pag sobrang tigas yung spring. Huwag tayong maglalagay ng matigas na spring. So all goods na mga master, bibilihan na natin. So mapapansin nyo dito, ito yung mga naging sira niya. Pero maganda yan, protector. Timing chain, sira. Ito, sira na. Ayan mapapansin nyo, may mga ngipin-ngipin ito mga master, pero wala na, napudpud na. Then, ito, mga master, dito nakalagay yan sa gitna ng block. So mapapansin nyo, di ba sobrang liit na. Oh, napakaliit na. Samantala, ganito yung kalaki mga master. Di ba? Ang laki ng pinagkaiba nila. Ayan ito yung napudpud, ito yung bago. Ayan. Laki ng diferensya, halos 1/4 na lang yung natira. Ayan, yun lamang mga master ang naging problema niya. Then bubuhin na natin ulit, bibili muna tayo ng PS. Mga master, ito nga pala natapos na natin. So nakikalbit na natin lahat. So ngayon susubukan naman natin ito panda rin. So kapag pagkabuo nyo mga master ng ng makina, huwag nyo muna kagad ito tatakpan itong takip dito sa ilalim. Ayan. Yung sa tapit ka, huwag nyo muna tatakpan niya para malaman nyo kung may umaakit siya na langis. Tapos iwasan nyo rin yung dito kayo magbubuhos ng langis, kasi pag dito kayo nagbuhos ng langis, minsan barado dito. So akala nyo mga master is umaakit yung langis. Mas maganda kung dito talaga kayo magbuhos para malaman nyo kung yung langis ba nagsi-circulate siya papunta sa taas. So panda rin natin, tingnan natin kung tahimik. So ayan, tahimik na tahimik mga master. So ngayon check na natin dito kung may maglalabas na langis yan. Ayan, pero kung naririnig nyo yan yung parang kumukulo, yan langis yan. Ayan, tingnan natin kung may tatalsik na langis. Ayan, nakita nyo ba? So ayan, ibig sabihin mga master, goods na yan. May lumalabas na langis, wala na tayong problema sa pag-pump ng langis. Okay mga master, kung mabarinig nyo,
sobrang tahimik, no? Hindi tayo nagpalit ng connecting rod dyan. So nagpalit din pala tayo dito pala ng block kasi may gas-gas na yung block niya. Pinalitan natin. Tapos valve seal, pinalitan na rin natin kasi nausok to eh. So yan, sobrang tahimik mga master. Ayan o, ano natin yung sumasagit-sit yung ba? Walang kaingay-ingay. Sobrang tahimik. Okay na mga master. At sana huwag natin kalimutan mag-like and share and subscribe and follow na rin sa aking page para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mga tutorial. Lamang mga master and thank you.